na hanggang ngayon nga ay wala pang maibigay na malinaw na impormasyon ang Malacanang kung nasaan na nga ba itong si Zaldico, kung naroon pa ba siya sa Prague o saan mang lugar. Hindi ko po masasabi sa ngayon dahil hindi po ako authority. I don't have the authority to talk about that. Ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Nako, gumagawa pa ng sariling diksyonaryo itong sintunadong mapurol ang utak mga kabalitaan, itong si Au Castro dyan sa bahay ni Kuya. So ito po, ang sabi niya ho rito mga kabalitaan, kasi nga napahiya na sila lumulusot pa itong kanahang itong mga kabalitaan. Ang nahuli sa salita ay very general. Pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Dadagan ang Lito News Update. Alright, nagbabalik ko tayo. Welcome back dito sa ating munting bahay mga kabalitaan. So magandang araw ho, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mang lupalop nating mundo ba sa may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para ho sa ating lahat. Sa mga Bisaya, diha mayong adlaw ninyong tanan. Karon mga kabalitaan, pag-usapan na naman ho natin itong mga balitang nasaga po natin. Ika nga, nakalap po natin mga kabalitaan sa mundo ho ng social media. Papakita muna natin itong iniidolo ho natin, si Attorney Neil Abayon. Alam niyo po mga kabalitaan, talagang naging makatotohanan na talaga na siya po ay officially na isang favorite DDS lawyer ho on a professional level mga kabaitaan. Sa madaling salita mga kabaitaan, siya po ngayon ay bahagi na rin sa ipinaglalaban ho dito ni Attorney Mans Carpio na kung saan po to be part of his legal team as his spokesperson. So, ibig sabihin nito, nasa na po kumbaga parang nagkatitulo, no? Na DDS lawyer na ho itong si Attorney Neil Abayon mga kabalitaan. Alright, so congratulations Attorney. Dahil kayo po ay pumapanig sa katotohanan, hindi ko kayo nagpadaig sa mga pera ni Juan na ginagamit nila para ho pambayad sa mga taong gusto nilang gamitin para sila ay proteksyonan or protektahan mga kabalitaan. Dito muna tayo, balita ho sa Net25 kung saan po mga kabalitaan, maliban ho sa pagiging fake news peddler itong si Au Castro kasi nga nahuli na daw mga kabalitaan. Ito, ipapakita ko muna sa inyo itong sinasabi ni Au Castro mga kabalitaan. Bunga ito ng matibay na... Okay, ulitin muna natin para makita ho yung buo. Ito po ay patungkol ho sa pagiging fake news peddler ho dito ni Au Sintunadong Payaso dyan sa bahay ni Kuya. Kung matatandaan nyo po, itong si Au Castro at si Bobo M na sinasabing nahuli daw. At ito namang si nahuli itong si Zaldico. At ito naman hong si John Vic Rimulya nagmamayabang ho na dahil daw sa kanilang effort na ginagawa kaya ho nahuli daw itong si Zaldico. At ito naman ho, pakinggan nyo po ang kasinungalingan nito ni Au Castro. Na kung sasabihin natin siya po ay itong si Zaldico ay na-hold ho o di kaya dinakip dahil nga sa kakulangan ho sa papeles, nag-attempt yatang pumasok sa Czech Republic, ay sinasabi na ho rito na dahil daw sa kanilang kagustuhan at pagsisikap para mahuli ho itong si Zaldico mga kabalitaan. Tatak mangangangkin ho ito. Yung tulay dyan sa Davao, inaangkin ho na ligasiya doon ni Bobo M. Ngayon, itong kung sabihin man natin na totoo itong mga balita na itong si Zaldico ay na-hold dahil nga sa questionable mga dokumento, ay inaangkin ho nila dahil daw sila ang gumagawa ho ng paraan at effort daw nito para mahuli itong si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan... Ulitin natin dito mga kabalitaan. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Di ba? So bunga daw ito mga kabalitaan sa pagsusumikap dito ni Bobo M. So ibig sabihin ho nito, itong pagkakasabi nila, dinakip daw itong si Zaldico ay may utos sa ating Pangulo. Ito po ba'y gusto nilang ipaparating sa taong bayan? Napaka-laking sinungaling ho nito dahil ito pong nangyaring, kung totoo ang sinasabi ko kung totoo itong na-hold si Zaldico, ay hindi ho ito dahil kay Bobo M. Dahil po sa kanyang kakulangan sa mga papeles.
Take note ha, kung ito po ay totoo. Ngayon mga kabalitaan, talagang hugas kamay ho. Parang si Poncio Pilata na rin ito mga kabalitaan, naghuhugas kamay. At ipinagtatanggol niya po yung fake news na ipinapalabas dito ni Bobo M at siya mismo sa sarili na meron daw siyang ibang kahulugang nahuli. Nako, gumagawa pa ng sariling diksyonaryo itong sintunadong mapurol ang utak mga kabalitaan, itong si Au Castro dyan sa bahay ni Kuya. O ano bang post dito mga kabalitaan? Ha? O sinasabi niya rito? Pakita natin dito mga kabalitaan ha. So ito po, ang sabi niya ho rito mga kabalitaan, kasi nga napahiya na sila lumulusot pa itong kanahang itong mga kabalitaan. Ayon pa sa report ho ng GMA News, PCO Yusek Castro, kapag sinabi natin na nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean na it is an arrest. Ang nahuli sa salita ay very general. Pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Hindi mali ang ulat ng Pangulo noong Abril 16. Kasi napahiya na sila dito ni Attorney Harry Roque. Ngayon po, meron naman ho tayong Google University kung talagang hindi niya naintindihan yung salitang arrest. Yung pinaka-common ho kasing synonyms ho dito mga kabalitaan, napaka-simple ho. Simple vocabulary lang ho ito mga kabalitaan. At very common words na synonyms ho ng salitang nahuli. Ay hindi niya pa ho ito mabigkas-bigkas dahil alam niya na sila ay naging fake news peddler. Tayo na pong nag-research dito mga kabalitaan. Ano ba ang kahulugan ho ng tinatawag o sinasabi ho ritong nahuli sa salitang Ingles? Caught, meaning nadakpan, nahuli sa akto. Di ba? Pag sinabi naman arrested, yun po ay apprehended, nahuli ng pulis. So may mga halimbawa ho mga kabalitaan na nahuli siya sa isang kasinungalingan. So ibig sabihin, he was caught in a lie. Ako ay nahuli noong umaga. So I was late this morning. So very simple. Ito, nahuli ang magnanakaw. Meaning, was arrested or caught. Di ba? So ano bang mahirap doon? Pwede naman sigurong aminin na lang na sila ay nagkamali. Ba't talagang pinaninindigan pa ho nila yung kanilang mga kamalian na kahit ultimo grade 1 section 11 nakakaintindi ho kung anong ibig sabihin ng nahuli o kahulugan ng English sa nahuli ay arrested mga kabalitaan. Dahil po ito sa sobrahong depensa nila sa kanilang kamahalang bangag, notado naman ho yan mga kabalitaan na ito talagang si Au Castro ay napakabubong abogado dito ho sa ating bansa. May boses pang napakapangit mga kabalitaan. Masyado pang napakapangit yung boses ho nito, napakasintunada ho mga kabalitaan. So ibig sabihin lang, sa madaling salita, talagang sobrang mapurol ho ang utak nitong babaeng ito mga kabalitaan. Ngayon, ang tanong, pinapadala ho nila yung mga nasa DOJ. So ang tanong ho dyan dito, mabit-bit ba nila pabalik ng bansa itong si Saldico? Itong Malacanang nga, hindi nga nila alam kung saan na ngayon yung kinaroroonan ni Saldico mga kabalitaan. So ngayon, kung nahuli, ba't hindi ho nila alam kung saan po yung kinaroroonan ngayon ni Saldico? Balita ho mula sa Net25 mga kabalitan, pakinggan ho natin dito. Samantala, balikan natin ang mata natin dyan sa Malacanang. Ito'y patungkol po sa kinaroroonan pa rin ng dating mambabata sa si Saldico. Madeline Villar Moratillo. Mads, yung tanong ko kanina, di ba mas superior ng Malacanang kaysa doon sa kalihim nila? Yes, Alex, tama ka dyan. Pero kasi yung kalihim ng Department of Justice, yung direkta na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal doon sa Czech Republic, kung kaya sila yung binigyan ng otorisasyon ng Malacanang para magsalita patungkol sa mga bagay na may kaugnayan kaya dating Congressman Saldico, na hanggang ngayon nga ay wala pang maibigay na malinaw na impormasyon ang Malacanang kung nasaan na nga ba itong si Saldico, kung naroon pa ba siya sa Prague o saan mang lugar doon sa Czech Republic. Nilinaw rin ng Malacanang na hindi masasabi na premature yung naging pag-anunsyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na itong si Saldico. Yan kasi yung problema Atat na atat kasi. Tapos
kung nagkamali ay hindi ho nila angkinin na premature ho yung balita. Yan kasi hindi marunong mag-double check. Ang hilig pa nila mag-fact check mga kabaitaan sa mga DDS vloggers. Kung sila naman ho nakakuha ng mga impormasyon na walang kasiguraduhan kung saan nanggaling ho yung balitang iyon, ay agad-agad ho nilang inaanunsyo para sabihin nila sa publiko na sila ay kumikilos. Tapos aangkinin pa na dahil sa kanilang effort, kaya nahuli ho itong si Saldico. O, di ba? Grabing kabalbalan ho itong ginagawa ho dito ng administrasyong BBM. Lalo na ho yung aso nilang payasong sintunado dyan sa Malacanang na ubod din talaga ng kakapalan ng pagmumuka at napaka-ubod ng sintunadong boses ho nito mga kabalitaan. Tikom ang bibig ng Malacanang sa impormasyon kung nasa na nga ba si dating Congressman Saldico. Nasa Czech Republic pa rin ngayon ang delegasyon mula sa Department of Justice. Pero kahit sila, walang maibigay na malinaw na sagot sa kinaroroonan ni Ko. Hindi ko po masasabi sa ngayon dahil hindi po ako authority. I don't have the authority to talk about that. Sabi ni Castro, si Justice Secretary Frederick Bida ang binigyan ng otoridad para magsalita sa issue patungkol kay Ko. Dumepensa rin ang Malacanang sa mga akusasyon na premature o napaaga ang pag-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na si Ko. Ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Saldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Saldico. Totoo naman. So ibig sabihin kung nasa kustodiya ho ng Czech Republic ay nahuli na. May kaso ba para hulihin ho itong si Saldico? Gaya nito mga kabaitaan. May isang beses nang pumunta ho ako nung doon ho kami sa Singapore. May kulang hong dokumento na hindi nakita sa aming papel na yun pala ay nasa isang kasama ko yung papel na dapat ay hawak-hawak ko. So dinala ho ako doon sa isang pribadong room at yun pala ay holding area ho ng immigration ng Singapore. At tumagal ho ng kulang-kulang 1 oras. Dahil nga po mga kabitaan, hinahanap ko pa yung mga dokumento. Buti na lang, nung tinawag ko yung kasama ko, pakicheck yung document yung baka nasama ho sa kanila. Kasi nga, patong-patong yung envelope ho namin nun anyari mga kabalitaan. Nung nakita na ho nila na kumpleto pala, binitiwan na ho ako. Pinaalis na ho ako at tinataka na ho yung aking pasaporte ng kanilang visa. So ibig sabihin ba kung dadalhin ka sa isang holding area ho para ho to conduct an initial investigation dahil nga may kakulangan sa iyong dokumento ay nahuli na, dinakip ka na? Ganun ho yung pagkakaintindi dito ni Sintunado Castro na talagang sobrang mapurol ho yung utak nito na sinayang niya lang ho yung pag-aaral niya ng abogasya at talagang pinapahiya niya po ho yung College of Law kung saan ito nanggaling itong animal na ito mga kabalitaan. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Iginigiit ni Castro na hindi nagkamali ang Pangulo nang sabihin nitong nahuli si Ko dahil nahuli naman talaga ito at isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad ng Czech Republic matapos maharang sa border ng Germany. Tumanggi naman ang opisyal na tukuyin kung sinong nagbigay ng impormasyon sa Pangulo patungkol sa pagkakahuli kay Ko. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Di ba? Hindi din daw ginamit. Ano bang kabaliktaran ho ng pag-aresto? Di ba nahuli? So sa English pa, na-seize yung mga gamit niya, captured, apprehended, caught. Ano pa ba? Parang yun lahat ang pinaka-basic na synonyms na salita ho ng arrested or nahuli ho mga kabalitaan. So dito ho natin makikita na yung kapurulan ho ng utak nitong si Au Castro mga kabalitaan, ayaw ho talaga nila itong tumanggap na mga kritiko. Sa sobrang pagmamagaling ho itong si Au Payaso Sintunado Castro ay nagiging tanga, nagiging walang kwentang abogada at nagiging parang lutang na rin ho pag nagsalita. Nahawaan siguro ito ni BBM mga kabalitaan. Napakasimple lamang ho itong usaping ito. Pag siya po'y nagsasalita, galit na galit yung pagmumukha ho nito. Lumalabas ho yung kanyang pag-unprofessional ho pag sila ay inaatake at tinatamaan ho ng katotohanan. Pag sila naman hong tumitira sa mga DDS, sa mga Duterte, particularly kay Inday Sara Duterte, wagas ho.
talagang bukang bibig sinasabi ang pambabasuso dito mga kabalitan. Pag sila ang binalikan, nabubuesit, mamalasin ka pa, baka kakasuhan ka pa niyan mga kabalitan. Kaya mga kabalitan, kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan, i-share niyo po talaga ito ng gusto mga kabalitan para ma-share ho natin sa ating mga kababayan abroad na hindi pa po nakakapanood at hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating munting bahay. At makakaasa ho kayo, pag umabot po tayo ng 100,000 subscribers, tayo po mamimigay ho ng Duterte shirt at cap mga kabalitan para sa pagdating ng eleksyon sa 2028 at pangangampanya, meron kayong susuotin bilang pagpapakita ng suporta ho sa ating gusto maging Pangulo ng ating bansa para may balik ang tapang at malasakit sa 2028 para ho sa tunay na pagbabago. Follow, like, and share sa Facebook at subscribe button ho and then notification bell para ho sa ating munting bahay. Danagan balita mo balita, mo komentaryo mulatigo. To God be the glory, mwah mwah, chip chip, mwah. Peace out.